Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon, Wisdom Online. Kaya tulad ng sinabi ni Pastor Riz, handa ka na ba para sa part 2 ng aming serye? Gusto ko lang masigurado na maganda ang mikropono ko. Alam mo, gusto ko lang magsimula. Magdasal tayo. Panginoon, pinupuri ka namin. Niluluwalhati ka namin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong inihanda para sa amin ngayon. Espiritu Santo, kinikilala namin ang iyong presensya. Turuan mo kami, Panginoong Diyos. Magsalita sa pamamagitan ng aking bibig ngayon. Panginoon, palayain ang iyong paghahayag, palayain ang iyong katotohanan. Panginoong Diyos, palayain mo ang paghahayag na magdudulot ng revolusyon at pagbabago sa buhay ng iyong bayan, na magdadala ng kagalingan sa buhay ng iyong bayan. Panginoon, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin, Amen at Amen. Kaya ang layunin ng aming serye muli, kami ay nasa serye ng Healing Mastery at nasa ikalawang bahagi kami. Ng serye, ano ang layunin ng ating pag-aaral, di ba? Ang layunin ay turuan ka, oo, upang ibigay sa iyo, oo, tama, at upang buhayin ang pagpapagaling sa iyong buhay. Kaya, makinig, gusto kitang hikayatin na lumahok, tama. At habang dumadalo ka sa pagtatapos ng aming serye, makakakuha ka ng libreng booklet ng Healing Mastery kung 6 na beses kang nakadalo sa lugar. Sabi ng lahat ng 6 na beses. 6 na beses o higit pa, okay? Kung hindi, maaari mo ring makuha ang digital na bersyon. Kaya kahit anong mangyari, makakakuha ka ng kopya, ngunit ito napakahalaga. Gusto ka naming hikayatin na matuto. Ang pag-aaral ay bahagi ng ating paglalakbay bilang mga disipulo ni Jesus. Tama ba? Sino dito ang isang alagad? Lahat naman tayo, di ba? Kaya ang pag-aaral ay bahagi ng ating paglalakbay bilang isang disipulo. Kaya matuto tayo. Nakakakuha tayo ng impartation para makapagturo tayo, makapagbigay tayo, di ba? At maaari rin nating ibigay at i-activate ang healing sa ibang tao. Alam mo, bahagi ng pagiging disipulo, gusto mong ibahagi ang ebanghelyo? Ibahagi ang pagpapagaling. Gusto mo bang ibahagi ang mabuting balita sa mga tao? Ibahagi ang pagpapagaling. Sinasabi ng Biblia na kailangan mong ipakita ang kapangyarihan. Ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. Ipakita ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Isa sa mga pangunahing susi ay sa pamamagitan ng pagpapagaling. Ang lahat ay nagsasabi ng pagpapagaling. Turkey Juan Duo, magsimula muli tayo sa isang ito. Sinasabi nito, minamahal, idinadalangin ko na ikaw ay umunlad sa lahat ng bagay at nasa kalusugan tulad ng pag-unlad ng iyong kaluluwa. Kaya ang talatang ito at pinanghahawakan natin dahil nagsasalita tungkol sa puso ng Diyos para sa iyo na umunlad, tama ba? Hindi lang sa katawan mo, kundi sa bawat aspeto ng buhay mo. At hindi lamang sa iyong katawan, kundi sa bawat bahagi ng iyong pagkatao. At kapag sinimulan nating pag-usapan ang tungkol sa pagiging, ito ay nagsasangkot ng iyong mga damdamin. Kasi badangki iyong isip, tama ba? Kabilang dito ang bawat bahagi ng kung sino ka. At iyon ang puso ng Diyos para sa iyo at sa akin, tama ba? Ito ay upang umunlad sa lahat ng paraan. Paraan. So in this series, when we start talking about healing, hindi lang po healing sa katawan, right? Tayo rin ay pag-uusapan at paghuhukay ng mas malalim tungkol sa pagpapagaling ng iyong mga damdamin, pagpapagaling ng iyong mga iniisip, ng iyong pag-iisip. Lahat po yan magkaka-connect, right? Kaya pag-uusapan natin ang mga bagay na yon. So last Sunday, we started talking about key foundations, di ba? Masasabi ng lahat, pangunahing pundasyon. So yung unang foundation na napag-usapan natin, and I hope that was driven home to your heart, right? Ang una ay ang pagpapagaling ay ang kalooban ng Diyos para sa'yo. Totoo ba yon o totoo? Okay, ang pangalawang pundasyon ay ang pagpapagaling ay isang tapos na deal. Yung dalawa. Ang pagpapagaling ay isang tapos na deal. Hindi ka naman nagmamakaawa. Hindi mo naman hinihingi. Hindi mo hinihintay ang iyong pagaling. Tapos na ang deal. Ito ay ibinigay na sa iyo.
Kaya ngayon, kung ano ang gusto kong pag-usapan at gusto ko lang talagang basagin ang maraming kasinungalingan, ganap na nakatanim sa puso at isipan ng mga mananampalataya, tama ba? Gusto kong sirain ang maraming kasinungalingan tungkol sa sakit at tungkol sa pagpapagaling. Kaya pag-uusapan natin ang tungkol sa sakit ngayon. Ano ba dapat ang ugali natin sa sakit, di ba? At syempre, ang pagpapagaling ay ang ating banal na karapatan. Simbahan, hayaan mong tanungin kita, bago magkasala sina Adan at Eva, mayroon bang sakit sa hardin? Wala, di ba? Bago si Adan ay nahulog sa kasalanan, walang sakit sa hardin. Wala pong sakit, hindi uso ang sakit. Ang unang punto na nais kong dalhin sa iyo ay ang sakit ay dumating sa mundo nang dumating ang kasalanan. Genesis 30, 1 hanggang 5, sinasabi, ngayon ang ahas ay higit na tuso kaysa sa alinmang hayop sa parang na ginawa ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kang kakain sa bawat punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, maaari naming kainin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. Ituloy natin. Susunod na slide. Sa talatang 3 na sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa bunga ng punong kahoy sa gitna ng halamanan. Kainin mo at huwag mong hawakan, baka mamatay ka. Ito si Eva nakikipag-usap sa ahas. Sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi ka mamamatay. Kaya tinanggihan niya ang sinabi niya. Tama ba? Sapagkat alam ng Diyos na sa araw na kumain ka nito, ang iyong mga mata ay madidilat at ikaw ay magiging katulad ng Diyos, na nakakaalam ng mabuti at masama. Ngayon ito ay napaka-interesante. Marami kang matututunan sa usapang ito, tama ba? Dumating ang tukso. Nung sinabi ng ahas kay Eva, ang unang kasinungalingan, inaalis ng Diyos ang mga bagay sa iyo, tama ba? Ang pangalawang kasinungalingan, hindi mabuti sa iyo ang Diyos. Yan ang dalawang kasinungalingan. Iyan ang mga bagay na ipinagbibili ng serpiente kay Eva. At alam mo kung ano? Ang playbook ni Satanas ay hindi nagbago. Kahit hanggang ngayon, si Satanas at ang kanyang mga demonyo ay abala. Sinusubukang papaniwalain ang mga tao at mga Kristiyano na ang Diyos ay hindi mabuti. Na ang Diyos ay nagdadala ng sakit sa iyo. Maniwala ka na ang Diyos ay nag-aalis ng mabubuting bagay sa iyo. Nagde-delay ang Diyos. Sinasabi ng Diyos, marahil. Sinasabi ng Diyos na hindi, kaya kailangan mong matuto. Ito ay ang parehong playbook. Tama? Kaya yun ang tukso. At makinig, kailan nangyari ang kasalanan? Kailan nangyari ang kasalanan? Ang tunay na kasalanan. Nangyari ang kasalanan at pumasok ang kasalanan, tama ba? Nang ang babae, si Eva, ay nagsasalita tungkol kay Eva at syempre si Adan ay naniwala sa ahas. Naniwala sa sinabi ng ahas. Tama? At si Adam ay nakatayo lang doon, pinapanood ang lahat, at siya ay walang kibo tungkol dito. At kumain sila ng bungang ipinag-utos ng Diyos na huwag nilang kainin. Kaya iyon ang kasalanan. Ganyan pumasok ang kasalanan sa lupa. Sa simbahan, makinig, ang kasalanan ay isang paghihiwalay sa Diyos. Ang kasalanan talaga nang pumasok ang kasalanan sa mundo, nawala sa tao ang kalikasan ng Diyos. Tama? Nawala ang kalikasan, ang pagiging perpekto. Ang pagiging perpekto sa ating katawan, ang pagiging perpekto sa ating kaluluwa, ang pagiging perpekto sa ating espiritu. Roma 9, sinasabi nito, sa makatuwid tayo lamang sa pamamagitan ng isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa mundo. Tungkol kay Adam, tama ba? Pinag-uusapan ng nabasa namin. At ang kamatayan kasalanan, lumaganap sa lahat ng tao, ang lahat ay nagkakasala. Kaya makinig ka, sinasabi ng Biblia, nang pumasok ang kasalanan sa mundo, pumasok ang espiritong ito ng kamatayan. At nang ang espiritu ng kamatayan ay pumasok sa mundo, ang mga sumpa, pagpapagal at pagpapawis, kahirapan, kakulangan, katiwalian,
At syempre, ang mga karamdaman at mga sakit ay pumasok. Kasama po yan sa spirit of death. Dahil ang lahat ng mga bagay na ito ay magdadala sa iyo sa pisikal na kamatayan. Dumating ang mga sakit at sakit nang dumating ang kasalanan dito sa lupa. Sa Juan Kabanata 5, pinagaling ni Jesus ang isang lalaki sa pool ng Bethesda. Kaya ang lalaking ito ay may sakit para saan? 38 taon? Naiisip mo bang may sakit ka sa loob ng 31 taon? Napakatagal po, right? 38 taon. Juan 5:8-9, sinabi ni Jesus sa taong ito, sinabi niya, "Bigas, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At kaagad lahat ay nagsasabi, kaagad. Hindi siya naghintay. Kaagad gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Kaya't gumaling ang lalaki. Pinagaling siya ni Jesus. Paglukso sa verse 14, sinasabi nito, pagkatapos, natagpuan siya ni Jesus ang lalaki sa templo at sinabi sa kanya, "Tingnan mo, gumaling ka na. Huwag ka nang magkasala, baka ang mas masamang bagay ay dumating sa iyo." Ano ang gusto kong i-highlight dito? Malinaw na naunawaan ni Jesus at ipinakita niya na ang sakit ay may kaugnayan sa kasalanan. Ang sakit ay konektado sa kasalanan. At makinig ka, simbahan, tinuruan tayong kamuhian ng kasalanan, tama? Ibig kong sabihin, bilang mga mananampalataya, kahit sa pangkalahatan, tinuruan tayong kapuotan ng kasalanan. Sa komunidad, simbahan, pamilya, kinasusuklaman natin ang kasalanan. Sinasabi ng Biblia, kailangan mong kapuotan ang kasalanan. Karamihan sa mga Kristiyano, masasabi ko, napopuot tayo sa kasalanan. Ayaw nating ihanay ang ating sarili sa kasalanan. Dahil kung mahal natin ang Diyos, kinasusuklaman natin ang kasalanan. At naiintindihan namin na gayunpaman sinasabi ng lahat, gayunpaman. Alam mo kung ano ang kawili-wili. Kahit papaano kinasusuklaman natin ang kasalanan, ngunit tayo ay nagpaparaya at tumatanggap ng sakit. Kahit papaano, ginagawa nating normal ang sakit sa ating mga pamilya. Napagtanto mo na ba? How many of us has said, "Nako, ganito talaga to"? Kasi yung nanay ko may sakit nagkaroon ng diabetes. Yung lola ko may diabetes. Kasama ito ngayon, meron din. Ilan sa inyo ang tumanggap na ito ay bahagi ng iyong quote-unquote DNA? Ito ay bahagi ng kasaysayan ng iyong pamilya? How many of you has said that, "You know what? Ganito na lang talaga." Alam mo, hindi ito, this is incurable, the doctor said, so let's just maintain this sickness. Ilan sa inyo ang nagsabi, "You know what? I'm gonna accept my fate. Inaantala ng Diyos ang aking paggaling. Siguro kailangan kong matuto sa sitwasyon ko ngayon." Ilan sa inyo ang nagsabi ng mga bagay na iyon dati? Siyempre, walang aamin. Pero kahit papaano naisip namin ito, wala na akong magagawa tungkol dito. Yung meds ko, I can maintain it with my meds. May double standard naman, di ba? Kinamumuhian namin ng kasalanan. Gayunpaman, tinatanggap natin, nagpaparaya tayo, natututo tayong mamuhay ng may karamdaman at pinananatili natin ang karamdaman. Bakit ganito ang kaso? Bakit kaya? Alam mo ba na may pakinabang ang sakit? Alam mo ba na kapag bata ka, kapag may sakit ka, hindi ka makakapag-aral? Kaya bukod sa ulan, ano ang hinihintay ng mga bata kapag sila ay nagkasakit? Yay. Hindi ko na kailangang pumasok sa paaralan. Merong ilang mga pakinabang, tama ba? Hindi mo kailangang pumasok sa trabaho. Lumaki ka, parehong kalamangan. May valid excuse ako. Kukuha ako ng sertipiko mula sa aking doktor. Ipapakita ko sa kanya ang certificate ko. Ngayon, hindi ko na kailangang magtrabaho. Ngayon ay hindi ko na kailangang tapusin ang aking trabaho sa oras. Advantage yon.
Paano ang tungkol sa pagtulong sa iyo sa pananalapi? Bigla ka na lang nakakakuha ng atensyon. Bigla na lang ipinagdarasal ka ng mga tao at hindi mo napapansin. Ngayon pinadalhan ka nila ng mensahe. Nagtatanong kung kumusta ka. Bigla na lang nagmemensahe sa iyo ang mga tao, nakakakuha ng atensyon at tulong pinansyal. May kalamangan. Ako ay pagpunta sa makipag-usap tungkol sa isang ito. Excuse me po, paano yung mga disability? Paano ang tungkol sa isang card na may kapansanan, makakakuha ka ng mga diskwento, nakakakuha ka ng mga parking space? Well, ano pa ang makukuha mo? Libreng pelikula? Marami kang freebies dahil disabled ka. O hindi ba babasa, inaangkin mo na isa? Pasensya na po. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang mahirap na katotohanan. Handa ka na ba? Okay ka lang ba? Hanggat ikaw ay nanganganak, hanggat ikaw ay magkayakap, hanggat nananatili ang sakit na yon, ito ay mananatili. Kung mas yakapin mo ito, mas binibigyang pansin mo ito, lalo mong pinag-uusapan ito, mas mananatili ito. Mahirap na katotohanan. Don Pedro Mano 3, sinasabi nito, kapangyarihan. Ibinigay sa atin ng Diyos ang lahat ng bagay na nauukol sa buhay at kabanalan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng kaluwalhatian at kabutihan. Ang sabi ng Biblia, hindi ka tinawag ng Diyos sa kahihiyan at sakit. Tinawag ka ng Diyos sa kaluwalhatian at kabutihan. Ang sabi ng Biblia, simbahan, makinig ka, walang kaluwalhatian sa karamdaman. Sabi ng lahat, walang kaluwalhatian sa sakit. Pangalawa, ang sakit ay kaaway ng Diyos. Dahil ang kasalanan ay kaaway ng Diyos at ang kasalanan ay konektado sa karamdaman. Ang sakit ay kaaway din ng Diyos. So dahil po doon, ang sickness ay also our, sabi ng lahat, kalaban ko ang sakit. Wisdom Online, i-type mo ito. Tama? 1 Juan 3:1, sinasabi, siya na ang mga kasalanan ay sa dyablo, sapagkat ang dyablo ay nagkasala mula pa sa simula. Para sa layuning ito, ang anak ng Diyos na nagsasalita tungkol kay Jesus, tama, ay nahayag upang masira niya ang mga gawa ng dyablo. Kaya't isinugo ng Ama ang kaniyang anak, si Jesus, dito mismo sa lupa upang siya ay magkaroon. Ito ang layunin. Wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang kanyang pangunahing tungkulin dito sa earth ay sirain ang mga gawa ng kaaway. At ano pa? Para maibalik lahat ng ninakaw niya. Iyon ang kanyang pangunahing layunin. Basahin ko sa iyo Lucas 13:11 hanggang 16. Sinasabi nito, kwento tungkol sa isang babae. Isang babae doon na sa loob ng 18 taon, nagkaroon ng karamdamang dulot ng isang espiritu, isang demonyo ng karamdaman. Napakalinaw, tama? Siya ay ganap na nakayuko at lubos na hindi maituwid ang sarili o tumingin sa itaas. At nang makita siya ni Jesus, ay tinawag niya siya at sinabi sa kaniya, babae, pinalaya ka na sa iyong sakit. Side note, nanalangin ba si Jesus? Nanalangin ba si Jesus? Utos ni Jesus? Pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanya at kaagad siyang natuwid at nakilala, nagpasalamat at nagpuri sa Diyos. Ituloy natin. Pero nagalit ang pinuno ng sinagoga dahil nagpagaling si Jesus noong Sabat dahil bawal yon, di ba? Sinabi sa karamihan, may 6 na araw na dapat gawin ang gawain. Kaya't halika sa mga araw na iyon at magpagaling hindi sa araw ng Sabat. Ngunit ang Panginoon ay sumagot sa kanya, kayo'y mga mapagkunwari, hindi ba bawat isa sa inyo sa Sabat ay nawawala ang kanyang baka o asno mula sa kuwadra at inaakay ito upang painumin? 16, gusto kong i-highlight.
At hindi ba ang babaeng ito na anak ni Abraham na iginapos ni Satanas sa loob ng 6 taon ay dapat pakawalan sa kaniyang pagkagapos sa araw ng Sabat? Sinabi ni Jesus, ang pagpapagaling ay para sa lahat anumang oras. Kahit kailan, tandaan na sabihin anumang oras. Hindi mahalaga kung ano ang sinasabi ng iyong batas. Ang puso ng Diyos para sa iyo ay pagalingin ka ngayon. Hindi mamaya. Kapag pwede na, hindi mamaya. Kapag yung law, okay. Not later, kapag ready ang buong kapitbahay mo, hindi tungkol doon. Ngayon na. Available na ito ngayon. Ang babaeng ito ay may sakit. Lubusan siyang yumuko, sabi ng Biblia. Siya ay pinananatiling nakagapos ni Satanas sa loob ng 8 taon. Sino ang nagpanatiling nakagapos sa kanya? Satanas, napakalinaw ng Biblia, hindi Diyos. Iginapos siya ni Satanas sa loob ng 18 taon. 18 taon pinagaling siya ng Panginoong Jesus. Sinira ni Jesus ang gawain ni Satanas sa buhay ng babaeng ito. Simbahan, makinig ka. Ang sakit ay iyong kaaway. Ang sakit ay iyong kaaway. Bawat sakit ng ulo, bawat hormonal imbalance, bawat arthritis, bawat stroke, bawat allergy, bawat trangkaso, bawat sipon, bawat cancer, ito ay isang kaaway ng Diyos. Kinamumuhian ng Diyos ang mga sakit. Masasabi ba ng lahat iyan? Kinamumuhian ng Diyos ang mga sakit. Sa makatuwid, wala kang negosyo na dalhin ang mga ito. Wala kang negosyo na nagbibigay katwiran sa kanila. Wala kang negosyo sa pag-aalaga sa kanila, pagtanggap sa kanila, pagpaparaya sa kanila, pagpapanatili sa kanila. Acts 10:38, sinasabi paano pinahiran ng Diyos si Jesus ng Nazaret. Banal Espiritu at kapangyarihan, naglilibot gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Alam mo sa Biblia, kapag binabasa mo ang mga ebanghelyo, kalahati, sasabihin ko, halos kalahati ng pagpapagaling ni Jesus ay tungkol sa pagpapalayas ng mga demonyo. Kaya ang mga sakit na ito ay sanhi ng mga demonyo. Walang maganda sa kanila. Sinasabi ng lahat na walang mabuti. Tungkol sa mga sakit, alam mo ba kung ano ang natutunan ko tungkol sa pusa? Pusa. Kinausap ko ito kay Pastor Riz. Alam mo ba na ang pusa ay teritoryo? Hindi ko sila gusto. Pero territorial sila. At alam mo, subukang magpakain ng pusang gala. Isang beses lang. Ang pusang iyon ay mananatili sa iyo. Hindi aalis sa bahay mo. Ito ay mananatili. Mahihirapan kang alisin ito. Totoo o totoo? Nakakainis naman, no? May mga bagay na nakakainis, di ba? Ngunit makinig ka, alam mo ba na ang mga demonyo ay teritoryo rin? Subukang bigyan sila ng saligan. And kung hindi ka mag-iingat, ito ay magiging isang tanggulan. And ito ay mananatili sa iyong buhay and sa iyong mga susunod na henerasyon. Kapag sinimulan mong tanggapin, pinanatili, tiisin, bigyang katwiran, pangalagaan ang sakit, binibigyan mo ang kaaway ng saligan. Numero ng 3. Kailangan mong kamuhian ng sakit, sinasabi ng lahat ng galit. Ito dapat ang ating saloobin sa sakit. Huwag mong ipagtanggol. Ito dapat ang ating saloobin sa sakit. Ang sakit ay isang katiwalian. Tama? Inaalis nito ang enerhiya mula sa iyo. Naranasan mo na ba yan? Wala ka na magawa.
Nag-aalis ng energy sa'yo, tapos bigla ka na lang mag-iba, di ba? Iba ang pag-andar mo. Inaalis nito ang iyong saya. Totoo o totoo? Inaalis nito ang iyong pagkakataong magtrabaho, ang iyong pagkakataong maging produktibo. Inaalis nito ang pananalapi sa iyo. Inaalis nito ang mga mapagkukunan mula sa iyo. Walang mabuti sa sakit. Itigil ang pagpapanatili sa kanila. Ang sakit ng lahat ay isang sumpa. Ito ay hindi kailanman tinukoy bilang isang pagpapala sa Biblia. Halika ngayon, kung makakita ka ng isang talata sa Biblia, ipaalam sa akin. Ito ay hindi kailanman tinukoy bilang isang pagpapala sa Biblia. Tingnan lamang ang Deuteronomio 28, Kabanata 28. Mayroong impamputor na talata tungkol sa mga sumpa sa isang kabanata. At alam mo kung ano, karamihan sa kanila ay tungkol sa mga sakit. Sabi ng lahat, ang sakit ay isang sumpa. Wisdom Online, itype ito pababa. Kailangan mong maunawaan ang mga bagay na ito. Ngunit, alam mo, hinarap na ni Jesus ang sumpa sa iyong buhay. Yan ang magandang balita. Tama ba? Basahin natin ito. Galatia 3:13. Sinasabi nito, tinubos tayo ng mga Kristiyano mula sa sumpa. Mula sa sumpa ng batas na naging isang sumpa para sa atin sapagkat nasusulat, sumpa ang bawat isa na nakabitin sa isang puno. Kaya't hindi mo bahagi ang pagkakasakit. Sabi ng lahat, hindi ko bahagi ang pagkakasakit. Hindi na ito ang iyong bahagi dahil si Jesus ay naging isang sumpa para sa iyo. Number 4, kailangan mong magalit sa sakit. Galit na sabi ng lahat. Ephesians 4:26, sinasabi nito, magalit kayo at huwag magkasala. Huwag hayaang lumubog ang araw sa iyong galit. Alam mo, marami sa atin ang nakakaintindi nito at kahit papaano sinasabi nito, alam mo kung galit ka sa isang tao, huwag kang matulog hanggat hindi mo naaayos ang galit na iyon. Huwag matulog hanggat hindi kayo nagkakasundo. Hindi bababa sa iyon ang aming pangunawa, ngunit makinig. Paul, kapag sinabi niya ito, siya ay talagang tumuturo pabalik sa awit 4:4. At sinasabi, magalit at huwag magkasala. Pwede ba tayo pumunta doon? Mga awit 4.4, magalit at huwag magkasala. Magnilay sa loob ng iyong puso, sa iyong kama, at tumahimik. Sela. Pansinin na ang awit 4.4 ay hindi nagsasabi na itigil ang pagkagalit. Sinabi ba nito iyon? Sabi nito, magalit at siguraduhing itago mo ang galit na iyon sa iyong puso at tumahimik ka. Ito ay nagsasalita tungkol sa isang banal na galit. Ito ay tungkol sa kung mayroong anumang bagay na darating laban sa kalooban ng Diyos sa iyong buhay, dapat kang magalit. Ito ay pakikipag-usap tungkol sa kailangan mong panatilihin ang iyong sarili hinalo up. Kailangan mong panatilihin ang galit na iyon sa iyong puso upang labanan ang bagay na darating laban sa kalooban ng Diyos. Sa kasong ito, lumalaban iyon sa pagpapagaling para sa iyo at para sa iyong pamilya. Hanggang sa dumating ang kagalingan. Dapat kang magalit. Kailangan mong itulak pabalik. Kailangan mong pagsabihan. Huwag matutong mamuhay kasama nito. Yun ang ibig sabihin nito. Ang sakit ay iyong kaaway. Sino dito sa inyo kung sakaling mayroon kayong hindi sakit, kundi isang ahas na pumasok sa loob ng inyong tahanan? Bigyan mo ako ng ahas. Anong snake? Anong gusto niya? Isang ulupong. Isang malaking ulupong, nakita mo sa bahay mo, tama ba? Sino dito ang hindi matutulog hanggat hindi mo natatagpuan ang bahay na yon at natatanggal ang ahas at natatanggal?
O matutulog ka na? Sino dito matutulog? Hindi, tama? Isang malaking no. Hindi ka matutulog hanggat hindi nawawala ang bagay na iyon sa iyong bahay, tama? Paanong ang sakit ay okay na manatili? Paanong ang sakit ay okay na manatili? Kasama mo pa ba ako? Wala pang na-offend? Hindi? Okay? Itutuloy ko. Mga isang buwan na ang nakalipas, ang anak kong si Anthony. Nasaan ang anak ko? Ayan na tayo. Anak kong si Anthony, talagang pinangaralan niya. Sino dito? Remember? Binili sa isang presyo. Yan ay napakabuti, tama? At narito ako nakikinig, natututo mula sa aking anak. At isang bagay na talagang tumatak sa akin ay noong sinabi niya tungkol sa kasalanan, hindi mo kailangang lumakad sa mga bagay na ito kung ayaw mo. Alam mo kung ano? Pinag-iisipan ko yon at napaka-applicable nito sa sakit. Makinig, hindi mo kailangang lumakad sa pagkakasakit kung ayaw mo. Hindi mo kailangang lumakad sa pagkakasakit kung ayaw mo. Wisdom Online, i-type ito pababa. Pastor Celeste, ipinahihiwatig mo ba na gusto ko ito? Pastor Celeste, hindi iyon makatarungan. Ipinapahiwatig mo ba na gusto ko ang sakit na ito sa aking katawan? Na pinapanatili ko ito, na tinatanggap ko ito, na kinukonsinti ko ito, na binibigyang katwiran ko ito? Hindi tama yon, Pastor Celeste. Naintindihan ko. Naririnig kita, okay? Naintindihan ko naman. At makinig, hindi ko sa anumang paraan minamaliit o minamaliit ang iyong nararanasan. Malinaw ba yon? Hindi ko ito minamaliit. Hindi ko naman minamaliit ang anumang sakit, di ba? At unawain din na walang paghatol sa pagkakaroon ng sakit. Sabi ng lahat, walang condemnation. Walang paghatol dahil makinig, dahil tayo ay nabubuhay sa makasalanang mundo. Ang karamdaman ay tatama sa iyo sa isang paraan o iba pa. Ito ay tama. Magkakasakit ka talaga, right? Ngunit hindi iyon ang bagay. Ang pinag-uusapan natin dito ay paano ka tumugon. Paano ka dapat tumugon kapag dumating ang sakit? Yun ang pinag-uusapan natin dito. Tama ba? Kailangan nating maunawaan na dapat nating makita ang sakit sa tamang paraan. Ito ang ating kalaban. Sabi ng lahat, kalaban ko ang sakit. Dapat natin itong kamuhian. Ayaw ko sa sakit, tama ba? Dapat galit tayo dito. Bakit naman dahil Diyos, maaari ba nating ipakita ang slide na yon? Diyos, ito ang kanyang saloobin sa karamdaman. Ang sakit ay kaaway ng Diyos, tama ba? Ang sakit ay kaaway ng Diyos. Kinamumuhian niya ito. Galit siya sa sakit. Kung gayon dapat din tayo, totoo. Alam mo mga 3 linggo na ang nakalipas, bago ako matulog, may nakita akong malaking bukol sa hita ko. Malaking bukol. Kasing laki ito ng 1 pisong barya. Ang laki kaya nun? Tapos parang malaking pimple. Pigsak yung matawag doon. Before I went to bed, sabihin na natin, pigsak. Yan ang salita. Pinaganda pa, bukol. Okay. Pigsak, di ba? Alam mo kung ano ang ginawa ko? Sinabi ko, ikaw, sinusumpa kita, sinasaway kita, hindi ka kabilang sa katawan na ito, matunaw at lumabas ka ngayon sa pangalan ni Jesus. At pagkatapos ay iyon na, natulog ako. Kinaumagahan, wala na. Dapat ganyan ang ugali. Alamin na hindi ito sa iyo at sa iyong pamilya. Alamin na hindi ito pag-aari ng iyong katawan sa sandaling magsimula itong kumatok sa iyong pintuan.
Kailangan mong alisin ito kaagad. Kailangan mong pagsabihan ito. Dapat mong isumpa ito. Pastor Riz, okay? Ako po ang inyong lingkod ay narito upang magbahagi ng mensahe. Walang mic. May dagdag po si Pastor Riz? Oo. Paki-on ang mic ni Pastor Riz. Kulay pula. Pumunta ka. Ayan na tayo. Now, the reason I did this is actually, hindi ko nga alam na may bukol. Ilang araw na ang nakalipas, sa tingin ko, ilang araw na ang nakalipas, nakaupo ako sa aming hagdan. Normal na naglalakad at bigla na lang natapakan ko ang aking paa at naroon ang napakalaking matinding sakit. Napatingin ako sa paa ko at may malaking bukol sa paa ko. Kapag nakakita ka ng ganyan, alam mo ba, ang unang pumapasok sa isip ko, panic. Ano yon? Bakit napakalaki nito? Hindi ito isang gusali. Wala ito doon. Naglalakad lang ako at bigla akong natanaw ang building na ito. At hindi ako makalakad. At pagkatapos, ipinakita ko kay Pastor Celeste. Alam mo kung ano ang ginawa niya? Lahat siya ay kalmado. Sinaway lang niya ito. Nakarating ako sa isang green room. Sinaway namin ito. Sa gabi iyon. At pagkatapos ay inilagay ko ito sa ilalim. Parang paliguan, mainit na paliguan. At sa loob ng ilang oras, nakalakad na ako. Wala na ito. Ang nakakapagtaka ay minsan nahuhuli ka nito at wala kang ideya kung ano ito. And kung ano-ano na napunta sa isip mo. Ano yan? Anong bukod niyan? Mag-Google ka pa. Mag-Google ka pa. Mag-ChatGPT ka pa. ChatGPT. Ano yan? ChatGPT. ChatGPT. Kung ano na yan, right? At dumating ang takot. Sino nakaranas niyan? Kasi bigla na lang lumabas. Ngunit muli, ang banal na espiritu ay kasama natin. Nasa iyo ang autoridad ng banal na espiritu, tama ba? Ang kalaban. Sinusubukang hulihin ka ng walang bantay upang makita kung ano ang lalabas sa iyong bibig. Ito ay napakahalaga. Ito ay maaring kasing simple ng pag-alam sa iyong pagkakakilanlan at autoridad sa mga Kristiyano at pag-uutos dito na lumabas ngayon sa pangalan ni Jesus. Sino nakaranas niyan? Ito ay maaaring kasing simple nito. Nais ko lang idagdag iyon dahil naranasan ko ang parehong bagay sa linggong ito. Salamat, Pastor Riz. Sabihin, salamat, Pastor Riz. Alam mo, siguro iniisip ng iba sa inyo. Pero Pastor Celeste, paano naman itong kaibigan ko? Siya ay may sakit. Nanalangin ako para sa kanya. Ang buong simbahan ay nanalangin para sa kanya. Ngunit hindi siya gumaling. Don't tell me ayaw niyang gumaling. Gusto niyang gumaling. Nais namin gumaling siya. Kaya siguro at baka lang ayaw ng Diyos na maging maayos siya. Totoo ba yun o totoo? Mali naman, di ba? Ito ay mali. Ang hindi niya pagpapagaling ay hindi ginagawang hindi epektibo ang salita ng Diyos. Ang hindi ka gumaling ay hindi ginagawang hindi epektibo ang salita ng Diyos. Maraming mga kadahilanan nakasangkot sa pagpapagaling. Tama ba? Maraming dahilan kung bakit hindi nagpapakita ng kagalingan. At iyon ang dahilan kung bakit sa aming serye ay pag-uusapan natin ang tungkol sa maraming mga kadahilanan tungkol sa pagpapagaling. Para maintindihan mo, para malaman mo kung ano ang gagawin kung at pagdating, di ba? Ngunit isang bagay ang sigurado. Sabi ng lahat, isang bagay ang sigurado. Ginawa na ng Diyos ang kanyang bahagi. Tama ba? Naglaan na ang Diyos ng kagalingan para sa iyo. Ang natitira ay ginagawa mo ang iyong bahagi. Ang natitira ay ginagawa mo ang iyong responsibilidad. Yun ang natitira. At simbahan, pakinggan mo ako tungkol dito. Kailangan nating ihinto ang paggawa ng ating karanasan na mas mataas kaysa sa salita ng Diyos. Maaari ko bang sabihin ito muli? Kailangan nating ihinto ang paggawa ng ating karanasan na mas mataas kaysa sa salita ng Diyos.
makinig. Kung ang iyong karanasan ay hindi nakaayon sa Panginoon, ano ang iyong gagawin? Kailangan mong baguhin ang karanasang iyon. Huwag baguhin ang salita. Ang salita ay totoo. Kaya siguro may nangyayari sa sitwasyon mo. Number 5, kailangan mong labanan ang sakit. Sabi ng lahat, laban. Sinasabi ko ito sa napakaraming paraan. Sana makuha mo ako, tama ba? Kailangan mong labanan ang sakit. Maari ba nating ipakita ang slide na yon? 1 Timoteo 6:12, labanan. Ang magandang laban ng pananampalataya, sabi nito. Kailangan mong labanan ito. Kailangan mong pagsabihan ito. Dapat mong isumpa ito. Ipagpatuloy ang pagtatanong sa banal na Espiritu, Panginoon, ano ang kailangan kong gawin? Ano ang kulang? Panginoon, ipakita mo ang susunod na hakbang para sa aking paggaling. Ipakita kung paano makikipagtulungan ang aking paggaling. Ito ang tunay na laban ng pananampalataya. Ikaw pala, pag-zip ng iyong bibig. You know, I really love the testimony of Franco and Tita Delia, who here was blessed by that one. Napakaganda, tama? Ibig kong sabihin, kailangan mong ipaglaban ang mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya at ang patotoong iyon ay talagang napakahusay. Nakita mo ba kung paano nila ipinaglaban ang pagpapagaling ni Tita Delia? Ibig kong sabihin, pinag-uusapan natin ang tungkol sa dalawang sakit dito. Ang una ay hindi makalakad dahil sa arthritis at pagkatapos ay ang pangalawa ay stroke. Walang madaling gawa, tama? Ngunit ipinaglaban nila ang mabuting laban ng pananampalataya. Paano? Tinakpan nila ang kanilang bibig. Ano pa ba? Pinamahalaan nila ang bibig ng kanilang mga kapitbahay. Magbabakasyon lang tayo. Tama ba? Ano pa ba? Pinangangasiwaan nila ang kanilang mga emosyon. Mahalaga. Pamahalaan ng kanilang mga damdamin upang makapag-isip sila, upang makatanggap sila mula sa banal na Espiritu. Sa halip na magsalita ng mga maling bagay, pinili ni Franco na magsalita ng mga wika. Pinili nilang sabihin ang salita ng Diyos gamit ang buklet, reseta ng Diyos. Oo nga pala, dapat meron kanyan sa bahay mo. And Franco choose a few people in their family, yung mga matalino, di ba? Yung kayang tumayo sa pananampalataya kasama nila, di ba? Napili. Ang sabi ng lahat ay pinili. Hindi mo kailangan ng daan-daang tao para sumang-ayon sa iyo. Hindi mo kailangang i-post ito sa Facebook para magkaroon ka ng libu-libong tao na tumitingin sa sakit. Hindi mo. Kailangan mo lang ng ilan. Kahit na ito ay isa lamang upang sumang-ayon sa pananampalataya sa iyo. At iyon ang ginawa niya. Ilan sa inyo ang nakakaalam na ang mga ito ay hindi madali? Naiintindihan ko. Hindi madali ang mga ito, lalo na sa mga ganong sitwasyon. Tama ba? Sino dito iiyak lang ba? Panic? At tatakbo sa kanilang mga emosyon. Walang aamin. Noon, gusto ko ang sagot na yon dati, ikaw, Pastor Celeste, okay, mabuti, tama ba? Pero naiintindihan ko na hindi madali. Ngunit nakikita mo sa mga sitwasyong ito, kailangan nating pumili. At sa sitwasyong iyon, pinili ni Franco na magsalita ng salita ng Diyos. Sa ganong sitwasyon. Simbahan, makinig sa akin at makinig sa akin ng mabuti. How you respond to your situation, what you say, what you do, when sickness comes, right? Kung paano ka tumugon sa sitwasyon ay matukoy kung mananatili ang sakit na yon o kung mawawala ang sakit na yon. Kung ikaw ay nasa gulat, ikaw ay umiiyak, ikaw ay emosyonal, tinanggap mo lang ang sakit na yon sa iyong buhay mo. Magaling ka ba?
mga awit 103, 1 hanggang FEMA, sinasabi, purihin ang Panginoon o kaluluwa ko at lahat ng nasa loob ko, purihin mo ang kanyang banal na pangalan. Nabasa natin ito noong nakaraang linggo. Purihin ang Panginoon o aking kaluluwa at huwag kalimutan ang lahat ng kanyang mga pakinabang. Gusto kong i-highlight ang salitang ito, mga benepisyo na may S. Sinasabi ng lahat na maramihan. Marami po yung benefits na binigay ng Panginoon sa buhay mo. Kasama na ang kagalingan. Benepisyo, pakikipag-usap tungkol sa mga pagpapala ng Diyos sa iyong buhay, kabilang ang probisyon, kabilang ang proteksyon, pagpapanumbalik, kabuuan ng iyong katawan, kaluluwa. Ito ang pinag-uusapan, tama? At magpatuloy tayo. Sino ang nagpapatawad sa lahat ng iyong mga kasamaan? Sino ang nagpapagaling ng lahat ng iyong sakit? Muli, naiintindihan ito ng karamihan sa mga Kristiyano. Unawain na ang Diyos ay nagpapatawad at napupuot sa kasalanan. Kaya pinadala niya si Jesus, tama ba? Upang bayaran ang lahat ng mga kasalanan, upang maalis ang mga kasalanan. Naiintindihan namin ito. Ngunit makinig, kailangan din nating ilagay ito sa ating mga puso na si Jesus, isa sa kanyang pangunahing layunin bukod sa kapatawaran ng mga kasalanan ay magdala ng kagalingan. Si Jesus ay hindi huminto sa kapatawaran ng mga kasalanan. Nagpatuloy siya sa pagpapagaling ng lahat. Sabihin ng lahat, para gumaling lahat ng sakit. Ito ay isang tapos na deal. Ngayon, alam kong inuulit ko ito dahil sa kasamaang palad karamihan. Ang mga Kristiyano ay naniniwala na ang Diyos ay interesado lamang sa pagliligtas sa mga makasalanan. Lahat ay nagsasabi ng hindi. Ito ay hindi limitado sa iyon. Ito ang dahilan kung bakit sinasalakay ng sakit ang tahanan ng Kristiyano. Kailangan nating maging mas mahusay. Masasabi mo? Kailangan kong maging mas mahusay. Kailangan nating maging mas mahusay. Kailangan nating makakuha ng ibang kinalabasan mula sa mundo. Kahit papaano ay nilimitahan natin ang ating mga Kristiyano sa pagiging mapatawad. Paano kung gumaling? Paano kung pinaglaanan? Paano ang pagiging protektado? Sa talatang 4, sinasabi tumubos sa iyong buhay mula sa pagkawasak, pumuputong sa iyo ng kagandahang loob at magiliw na awa, bumubusog sa iyong bibig ng mabubuting bagay, ang iyong kabataan ay nababagong parang mga agila. I'm not going to ask you how old you are, but for those individuals who are in their 40s, 50s, lapit na ako doon, 50s, 60s, 70s years of age, the Holy Bible clearly states, the Bible says it is absolutely possible. Everybody please say, possible to operate with an incredible energy and a vibrant vitality of someone like in their early 20s. Maganda ba yun? Makinig ka kung gusto mo lang. Sabi ng lahat, kung gusto ko lang, hindi ka pinipilit ni God. Kung gusto mo lang. Kung ikaw ay makikipagtulungan sa kanyang Panginoon, tanging kung angkinin mo ang salitang ito sa iyong buhay. Kung maniniwala ka lang, kung ipaglalaban mo lang, kung sisimulan mo lang ang pagkapuot sa sakit, kung gusto mo lang, ang pagpapagaling ay ang iyong banal na karapatan. Sa Hebreo 11:1 sinasabi, ang pananampalataya ay ang diwa. Alam naman natin to, di ba? Ngayon, ang pananampalataya ay ang diwa ng mga bagay na inaasahan. Ito ang katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ngayon, kailangan mong magkaroon ng pananampalataya. Ano ang ibig kong sabihin dito? Kailangan mong maging, kapag sinabi mong sangkap, kailangan mong lubos na makumbinse. Kailangan mong maging ganap na kumbinsido, tama? Kailangan mong malaman iyon, alam mo na alam mong 100% na ang pagpapagaling ay sa iyo. At ang sakit na iyon ay hindi mo talaga bahagi, tama ba? Kailangan mong lubos na kumbinsido dyan. Natatanggap mo ba ito? Naniniwala ka ba doon? Ang tanong ko ba, ipapakita ko sa iyo itong basket dito. Alam mo, ang basket na ito, at isipin mo na lang dito sandali, di ba? Isipin na ito ang iyong probisyon para sa pagpapagaling. Muli, tapos na ang pagpapagaling, ibinigay ang deal.
binayaran. Ito ang iyong probisyon para sa pagpapagaling. Lahat ay nagsasabi ng access. May access ka dito, ngunit may mas mataas na paghahayag dito. At ipinakita ito sa akin ng Panginoon. Merong mas mataas na paghahayag sa pagkakaroon ng access. Mababasa ba natin ang AMPC na bersyon ng Hebrews 11:1? Sabi nga, faith is the assurance. Sinasabi nito na ito ay ang kasiguruhan, ang kumpirmasyon, ito ay ang titulo ng titulo. Lahat ay nagsasabi ng titulo ng mga bagay na inaasahan natin. Paano mo malalaman na ang kotse na iyong minamaneho ay tunay na sa iyo? Tignan mo yung title deed, di ba? Ang sertipiko at ito ay may pangalan mo. Tama? Kaya ito ay sa iyo. Sa iyo na ang kotse na iyon. Kaya kung may darating at magsisimulang kunin ang iyong sasakyan, di ba? Wala silang kaso. Sabi ng lahat, wala silang kaso. Sa akin to, nakapangalan sa akin to right? May title deed. Ngayon, makinig sa parehong paraan na sinasabi ng Biblia. Muli, sa parehong paraan na sinasabi ng Biblia, hawak mo na ang title deed. Title deed para sa iyong pagpapagaling. Hawak mo na ang titulo ng titulo para sa iyong pagpapagaling. So, babalikan natin itong basket. Ito ang provision para sa pagpapagaling. Kapag sinabi kong mayroong titulo para sa iyong pagpapagaling, nakalagay doon ang iyong pangalan. So, hindi lang siya available na pwede mong i-access. Ito ay personalized para sa iyo. Nakalagay ang pangalan mo. May title deed ka. Kaya na, upang walang sinuman, walang demonyo, walang sinumang nilalang ang makakaalis nito mula sa iyo sa anumang paraan o sa anumang pagkakataon. Wala silang kaso. Sabi ng lahat, wala silang kaso. Dahil hawak mo ang pamagat ng malalim. Ngayon, hayaan mo akong magsara sa talatang ito. Gusto kong sabihin ito sa iyo ngayon. Pero yung naghihintay kay Lord, yung may faith, di ba? Ang mga umaasa, ang mga naghahanap, ang mga may pag-asa sa Panginoon ay magbabago at magpapanibago ng kanilang lakas at kapangyarihan. Itataas nila ang kanilang mga pakpak at aakyat sa Diyos na parang mga agila. Mount up sa araw. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila ay lalakad at hindi hihimatayin o mapapagod. Natanggap mo ba ito, simbahan? Maaari ko bang hilingin sa lahat na tumayo, mangyaring? Makinig, kung nandito ka o kahit online, nakikinig sa akin at baka wala kang anumang malalim na kaugnayan kay Jesus, ang ating Panginoon at tagapagligtas. O gusto mong i-renew ang iyong relasyon sa Diyos. Kung ikaw iyan at kung nakikinig ka sa tunog ng aking tinig na nakayuko ang lahat at nakapikit ang mga mata, kung ikaw iyon, maaari kong hilingin sa iyo na itaas ang iyong kamay at aakayin kita sa isang panalangin. Maaari tayong magdasal. At maaari mong tanggapin si Jesus at ipahayag siya na iyong Panginoon, ipahayag siya na iyong tagapagligtas. At ipanalangin mo ito pagkatapos ko. Amang Diyos, nagpapasalamat ako sa iyong pagpapadala kay Jesus, iyong anak, upang mamatay sa krus para sa akin. At pagkatapos ng 3 araw, nabuhay siyang muli. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran ng lahat ng kasalanan ko. Salamat, Panginoon, na ako ay tinubos ng dugo ni Jesus. Ngayon, ipinapahayag ko si Jesus ang aking Panginoon. Siya ang aking tagapagligtas. At simula ngayon, iniaalay ko ang aking buhay, iniaalay ko ang aking katawan, iniaalay ko ang aking damdamin at isip sa Kanya.
Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko, amen. Pahintulutan akong manalangin para sa lahat. Ama, nagpapasalamat kami sa iyo. Ama, nagpapasalamat kami sa natanggap namin ngayon. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo para sa paghahayag, para sa salita, sa pagpukaw sa aming mga puso ngayon, para sa pagpapahintulot sa amin na makita ang mga maling bagay na aming pinaniniwalaan, para sa pagpapahintulot sa amin na makita ang mga kasinungalingan sa aming mga puso at sa aming mga isipan. Ama, humihingi kami ng iyong kapatawaran para sa paglalagay ng aming karanasan kaysa sa salita. Ama, humihingi kami ng kapatawaran sa pagtanggap ng sakit, sa pagpaparaya nito, sa pagbibigay katwiran nito, sa pagpapanatili nito. Ama, humihingi kami ng kapatawaran sa aming pagkakamali. Sa loobin tungkol sa sakit. Ngayon, sinasabi nating ang sakit ay ating kaaway. Sabihin mo ulit, ang sakit ang ating kalaban. Sinasaway ko ang sakit sa pangalan ni Jesus. Ngayon, makinig ka, kung mayroon kang anumang sakit, kung mayroon kang anumang karamdaman sa anumang bahagi ng iyong katawan, ituro mo lang iyon, di ba? Sumpain ito. Magalit ka dito at sabihin, sinasaway kita. Umalis ka sa aking katawan ngayon sa pangalan ni Jesus. Gawin mo. Oo, ituro ang iyong bahagi ng iyong katawan, anuman ito, sakit ng ulo, sakit, anumang sakit na mayroon ka, anumang uri ng sakit, ituro mo lang yan, ha? At sabihin mo lang, sakit, sinasaway kita. Hindi ka welcome sa katawan ko. Lumabas ka? Sa pangalan ni Jesus. Matunaw sa pangalan ni Jesus. Ang sakit ay hindi ko bahagi. Ang pagpapagaling ay aking banal na karapatan. Nabayaran na ito, duwisang taon na ang nakakaraan. Pwede ba? Talaga namang napakaganda at napakabuti at napakasarap. Sabihin, Satanas at kayong mga demonyo, wala kang kaso. Kaya nga, inuutusan ko kayong umalis sa aking katawan. Iwan mo ang pamilya ko. Sa pangalan ni Jesus. Sirabas, sirabas. Oh, sumasakayo na ako. Sumasakayo na ako. Sinasabi ko iyan sa iyo ngayon. Nagsasalita ako ng pagpapagaling sa bawat bahagi ng iyong katawan. I speak healing over your emotions. Sa iyong isip ngayon, sa bawat bahagi ng iyong pagkatao ngayon. Sinasabi ko ang pagpapanumbalik na iyon, ang pagpapagaling sa iyo ngayon. Ura serababa, serababa. Nagdarasal ako sa Panginoon ngayong umaga at inutusan niya akong magsalita laban sa mga partikular na bagay na ito. Gusto kong basagin ang anumang depression ngayon sa makapangyarihang pangalan ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus. Anumang bigat, anumang depression, anumang kawalan ng pag-asa. Isinusumpa ko ang mga bagay na iyon ngayon. Isinusumpa ko sila sa buhay mo. Inutusan ko silang lumabas sa pangalan ni Jesus. Nagsasalita ako sa diabetes. Lumabas ka sa pangalan ni Jesus. Diabetes, lumabas ka na. Bawat sakit ng tiyan, ang bawat kawalan ng timbang sa iyong digestive system, bawat sakit sa iyong tiyan, lumabas ka ngayon sa pangalan ni Jesus. Bawat baog, lumabas ka na. Isinusumpa ko ito sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Bawat kahinaan ng katawan, anumang bahagi ng iyong katawan na nanghihina ngayon, kinakausap ko ang bahaging iyon ng iyong katawan. Kinakausap ko ang kahinaan na iyon ngayon at inuutusan ko itong lumabas. Lumabas ka sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Nagsasalita ako ng kapangyarihan at lakas upang mabago sa bawat solong bahagi ng iyong katawan ngayon. Sa pangalan ni Jesus, sinasabi ko sa iyo ang Isaiah 40:31 na tatakbo ka, ngunit hindi ka mapapagod.
Maglalakad ka ngunit hindi ka mapapagod sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Panginoon, pinupuri ka namin at niluluwalhati ka namin. Panginoon, tinatanggap namin ang iyong lakas ngayon sa bawat bahagi ng aming katawan, sa aming mga damdamin, sa aming mga puso, at sa aming mga isipan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin at tinatanggap namin at sinasabi, Amen, Amen. Sambahin natin